Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita na bumalot dito sa buong crypto community nitong mga nakaraang araw. Kumalat po kasi ang isang malaking balita na di umano'y may partnership daw itong si Pi Network at ang isa sa mga pinakamalaking bangko sa Europe na si BNP Paribas. Yan, na-content na rin po natin yan kahapon. Ayon po sa unang ulat, tutulungan daw ng BNP Paribas ang Pi Network para makapagpadala ng cryptocurrency gamit po ang SEPA transfers. Isang kilalang system sa Europe para sa mabilis at mura na bank transfers. Pero teka lang, lumalabas na fake news pala ito. Oo mga ka-crypto, ayon mismo sa Coin Tribune, ang source ng balita, nagkamali daw sila at inamin nila na ito ay inamin po nila ito sa kanilang erratum or public correction. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po talaga ang nangyari, kung saan po nagmula ang pagkakamali at ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors na interesado po kay Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon ay totoo nga ba talaga ang partnership na ito ni Pi Network at ang BNP Paribas? Ayan. At ang kasagutan po sa katanungan na yan ay hindi. Hindi totoo ang partnership. Ayon po sa pinakabagong update, walang opisyal na announcement mula sa BNP Paribas na nagsasabing sila ay nakipag-collaborate kay Pi Network. Ang unang balita ay base lang pala sa isang technical source na lumabas sa isang GitHub repository. Ang file na ito raw ay nagpapakita ng integration ng BNP Paribas sa ecosystem ni Pi Network. Pero sa mas malalim na pagsusuri, ang file na ito ay independent lang. Hindi ito validated o kinumpirma ng BNP Paribas. Kaya kahit na technical itong mukhang legit, hindi ito sapat na ebidensya para sabihing may tunay na partnership nga. Ngayon is, ang sunod na tanong ay saan nga ba nanggaling ang maling balita na ito? Yan, ang unang naglabas ng balita ay ang Coin Tribune, isang kilalang media outlet sa mundo ng cryptocurrency. Base sa kanilang paliwanag, may nakita silang technical na dokumento na tila nagpapatunay ng ugnayan ng Pi Network at saka BNP Paribas. Hindi ito isang simpleng chismis lang dahil pati ang ibang international media tulad ng CryptoRank, CoinSpeaker, Crypto News at saka Coinpedia ay naglabas din ng balita tungkol dito. Ibig sabihin, kahit ang mga veteranong crypto media ay nalinlang din. Kaya mas lalong lumakas ang dating ng balita sa mga crypto enthusiasts, lalo na sa mga pioneers ng Pi Network na matagal na pong naghihintay ng official exchange o partnerships. Pero sa bandang huli, lumabas na mali ang impormasyong ito at hindi totoo ang balitang partnership. Ngayon is ano po ang naging aksyon ng Coin Tribune sa kanilang pagkakamali? Yan, inamin ng Coin Tribune ang kanilang pagkakamali. Hindi sila nagtago o nagpalusot. Sa halip naglabas sila ng public erratum para linawin ang lahat. At ayon sa kanila, naglagay sila ng warning box sa original article. Yan, original article para malaman ng mga mambabasa na may mali sa impormasyong ito. Pangalawa ay nag-publish po sila ng erratum o isang official correction article na nagsasabing wala talagang partnership sa pagitan ni na Pi Network at saka BNP Paribas. Pangatlo, pinalakas po nila ang kanilang internal procedures pagdating sa pag-verify ng mga source, lalo na sa mga technical na announcement. Sinabi rin nila na bahagi sila ng pagkakalat ng maling balita. Pero may responsibilidad silang itama ito para sa kanilang mga mambabasa. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pi Network holders? Ngayon, sa totoo lang ay malaking dagok ito sa mga umaasa kay Pi Network.
Marami sa atin ang matagal nang naghihintay ng mainnet launch, exchange listing at mga malalaking partnerships. Kaya noong kumalat ang balitang ito na si BNP Paribas, marami ang natuwa at saka na-excite. Pero dahil fake news pala ito, para itong cold shower para sa community. Bumaba po ang moral ng ilan. Ang iba naman ay nagtatanong kung kailan ba talaga magkakaroon ng solid na development si Pi. Hindi natin masisisi ang mga pioneer na nawalan ng tiwala. Pero ito rin ay paalala na hindi lahat ng balita sa crypto ay totoo. Kaya kahit pa ito ay galing sa kilalang sources. Ngayon is paano po ito nakakaapekto sa crypto media? Ayan. Napahiya po ang ilang mga crypto news outlets. Kahit na kilala at saka reputable, sila ay nadapa rin sa fake news. Ipinapakita lang nito na kahit eksperto ay pwede pong magkamali, lalo na kung hindi masusing na verify ang source. Mabuti na lang at may mga media tulad po ng Coin Tribune na marunong umako ng responsibilidad. Hindi lahat ng media ay ganito. Ang iba ay tinatago ang pagkakamali. Kaya importante po na tayo bilang mga mambabasa ay marunong pong sumuri at maging mapanuri. Ayan. At ngayon ay alamin naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin. Ayan, malaki po ang epekto nito para sa atin. Lalo na kung isa po tayong pioneer ni Pi Network. Marami sa ating mga Pinoy ang umaasa na balang araw ay makakagamit tayo ng Pi bilang tunay na digital currency. Kaya ang balita ng partnership kay BNP Paribas ay parang liwanag sa dulo ng tunnel. Pero ngayong nalaman nating hindi pala ito totoo, mas lalong kailangang maging maingat sa pagbabalita at sa paniniwala sa mga headlines lamang. Dito natin natutunan na dapat nating i-double check ang mga sources bago po tayo mag-celebrate. Hindi ito dapat maging dahilan para mawalan po tayo ng pag-asa kay Pi Network. Pero dapat po itong maging aral para maging mapanuri po tayo sa bawat balita. Huwag po tayong magpadala agad sa hype. Bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyaring ito ay isang wake-up call para sa buong crypto community. Hindi lang sa mga media outlet, kundi pati na rin sa atin bilang mga investors at supporters ng mga crypto project tulad ni Pi Network. Ang katotohanan ay hindi po sapat ang hype para mapatunayan ang tagumpay ng isang crypto. Kailangan po natin ng solid partnerships, transparent communication, at saka real-world use cases. Hanggang hindi ito nakikita kay Pi, ay mananatili itong promising pero kulang sa pruweba. Pero huwag po tayong mawalan ng tiwala. Maghintay po tayo ng may kasamang kaalaman at hindi basta-basta nagpapadala sa maling balita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.